So now let's go sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. And I believe it is timely. Ang mensahe is timing din sa atin ngayon. Kailangan natin marinig ang salita ng Diyos. The title of our message is Maniwala upang Makita. Believing to see. John chapter 11 verse 40. May I invite everyone to stand up. Basahin po natin ang salita ng Diyos. John chapter 11 verse 40. Okay? Go. Sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. So you may now be seated. So in this verse, Jesus encouraged Martha sa gitna ng kanyang kalungkutan na nararanasan. And this verse is an invitation para sa atin. Hindi lang kay Martha, not just for the people during that time, but also to us today. This is an invitation from Jesus and His promise na nangangailangan ng pananampalataya. And as you can see in this chapter, it's about yung ginawa ni Jesus is when He raised up Lazarus from the grave. Ngunit bago ginawa niya itong miracle, ay in-encourage ni Jesus si Martha na maniwala. Believe. Palaging pinapaalala sa atin ng Panginoon, believe. Sumampalataya ka, magtiwala ka. Kahit na tila imposible ang sitwasyon para kay Martha, Jesus encouraged her na sumampalataya. Ano ba yung konsepto ng kaluwalhatian ng Diyos? Sabi niya kasi, maniwala ka, sumampalataya ka. Di ba sinabi ko sa iyo? So, many times, kailangan natin mapaalalahanan. Even though narinig na natin, minsan siguro nakakalimutan natin. O minsan, nawawala sa ating puso, sa ating isipan na maniwala, sumampalataya, magtiwala sa Panginoon. And the Lord reminds us when we forgot na magtiwala sa Kanya, maniwala. Even though na ang sitwasyon ay it seems na impossible sa ating mga mata. So, ano itong konsepto ng kaluwalhatian? Itong concept ng kaluwalhatian in this context, it is about sa pag-display ng kapangyarihan at ng pagpunta ng presensya ng Diyos, pagpunta ni Jesus sa pangyayaring ito na kung saan dumadaan sa kalungkutan, kapighatian, trials si Martha at si Mary. And so, ang concept ng glory, God's glory, ang kaluwalhatian ng Diyos, it is about the presence and the power of God. Sa mga panahon, sa mga sitwasyon na mga mahirap na pinagdadaanan natin sa buhay, we need the presence and the power of God sa mga sitwasyon na ito. And in this context, ang kaluwalhatian ng Diyos is when Jesus raised Lazarus from the grave. And nagpapakita ito ng kanyang authority at kanyang power, kanyang authority sa buhay, na may kapangyarihan siyang magbigay ng buhay at may kapangyarihan siya sa kamatayan. And ang makita ang kaluwalhatian ng Diyos ay it's about makita ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay kapag inilagay natin ang ating pananampalataya sa Kanya. So we are encouraged here na as a believers na magtiwala at maniwala sa kapangyarihan ng Diyos na kikilos kahit na tila hopeless ang sitwasyon na minsan na pinagdadaanan natin. So, let's do backstory muna
para maintindihan natin ang sinasabi ni Jesus. So, back a little bit sa story, sina Lazarus, Maria at Martha ay mga kaibigan ni Jesus. Mga close na mga kaibigan ni Jesus. So si Maria, siya yung babaeng nag-anoint sa feet ni Jesus ng langis. And maliban sa pagpunas niya ng langis sa paa ni Jesus, ginamit rin niya ang kanyang buhok para punasan ang paa ni Jesus. Now, nang magkasakit si Lazarus, pinatawag nila si Jesus upang pumunta sa kanila. And of course, nais nilang pagalingin ang kanilang kapatid na si Lazarus. So, buo ang kanilang pananampalataya na mapapagaling ni Jesus ang kanilang kapatid. However, hindi tumungo si Jesus kaagad sa kanila. Hindi tumungo si Jesus at ang kanyang mga alagad sa Betania. So, nag-stay pa si Jesus sa kinaroroonan niya ng 2 days. And after that, sinabi niya sa kanyang mga alagad, after 2 days, sabi niya sa kanyang mga alagad, let's go to Judea. Sa kasamaang palad, namatay na si Lazarus. So, kailangan ni Lazarus, Maria at Martha ang kanilang Jehovah Rapha. Jehovah Rapha means God is my healer. Ang Diyos na nagpapagaling. But Jesus chose na huwag pumunta muna. Hindi naman sinasadya ni Jesus na masaktan sila. 4 na araw nang nasa libingan si Lazarus nang dumating si Jesus. So that means kung bibilangin natin, kung kwentahin natin, ibig sabihin, maaaring patay na si Lazarus nang ibalita sa kanya na siya ay may sakit. Ngunit, ang katotohanan na si Lazarus, nang sinabi dito na si Lazarus ay 4 days na nasa libingan, mahalaga ito na salita. Mahalaga at hindi dapat natin palampasin ang puntong ito. Now, alam nyo, mga Hudyo, naniniwala sila na ang espiritu ng isang tao, kapag namatay na ang katawan na ito, ang espiritu ng tao ay aalis na sa kanyang katawan na pagkaraan ng 3 days. For them, sa kanila, hindi sa Bible sa mga paniniwala ng Hudyo. So at this point, kasi sinabi, kung sa mga Hudyo, para sa mga Hudyo, sa kanilang paniniwala, 4 days na kasi ito. So at this point, hindi na babalik ang espiritu sa katawan kasi patay na. So, sa paghihintay ng ilang araw bago umalis at tumungo sa kanila ay there's no doubt na si Lazarus ay hindi lang halos mamamatay na, kundi ganap na siyang patay. Kasi 4 days na napatay. Sinabi dito na sa libingan siya na 4 days, siya ay patay na. Kaya nang sabihin sa kanila ni Jesus na buksan ang grave, libingan, sinabi sa kanya ni Martha. Ngunit ngayon ay mabaho na siya. Nangangamoy na siya, ang kapatid namin. Kung sino man sa atin ang nasa kalagayan ni Maria at Martha habang inilalagay ang body ng kanilang kapatid sa libingan and then they close the grave, malamang, what do you feel? Mararamdaman natin malamang ang kalungkutan at pighati at pati na rin ang pagkakaroon ng doubt, katanungan sa ating isipan at itatanong natin bakit hindi kaagad dumating si Jesus? Na-imagine nyo ba yung pain na nararamdaman nila habang pinakikinggan ang kanilang tinig nang sinabi nila kay Jesus nang siya finally, at last, dumating siya, sinabi nila kay Jesus, sabi nila, kung narito ka lang sana,
hindi sana namatay ang aming kapatid. So they knew na may power si Jesus na magpagaling ng karamdaman. But they don't understand bakit hindi kagad siya dumating sa problema nila, sa trials nila. They don't understand bakit hindi siya nagpakita sa panahon na kailangan nila si Jesus. Kung tayo siguro, perhaps we would question, gaano ba tayo kahalaga kay Jesus? Gaano ba tayo kahalaga sa Diyos? Does He care sa mga pinagdadaanan ko? Does He care sa pain, sa sakit na nararamdaman ko? Does He care sa trials na pinagdadaanan ko? So, some of the questions na perhaps we would ask God. Kasi it seems na hindi kumikilos ang Diyos. It seems na wala pang kasagutan sa mga panalangin mo. It seems na hindi mo makita ang Diyos, parang hopeless. Alam ni Jesus na hindi niya pagpunta kaagad sa kanila at pagpapagaling kay Lazarus, He knows nga they will feel pain. Tama? They will feel pain, sorrow, and they will have questions in their mind. But may mas bigger plan si Jesus. May mas bigger plan si God. At sa planong ito, they will see the glory of God. Kaya ang unang lesson para sa atin is maghintay sa eksaktong panahon ng pagkilos ng Diyos. Or in other words, trust in His timing. Kapag hindi ka marunong maghintay, then ginagawan mo ng paraan ang lahat ng mga problema mo sa sarili mong lakas. And you will end up na mahinang-mahina ka na, hopeless, at walang kalutasan. Because you're doing everything sa sarili mong kagustuhan, kalakasan. Alam ni Jesus na sa hindi pagpunta niya sa kanila at pagpapagaling kay Lazarus, mararamdaman nilang kalungkutan. But remember, church, advance na tayo sa kwento, di ba? Pero kung hindi natin nalaman ang unahan na nangyari, perhaps parehas tayo siguro like sa ibang tao na naglaking sa pananampalataya na hindi tayo makapaghintay, and we will question God, we will doubt sa Panginoon. So, may malaking plano si Jesus, and in this plan, again, makikita nila ang kaluwalhatian ng Diyos. However, ano ang need muna? Na anong kailangan nilang gawin? Maghintay. Maghintay. Hindi pumunta si Jesus kaagad. Tapos hopeless na kasi patay na, wala nang answered prayer. Patay ng kanilang kapatid. Hopeless ng sitwasyon. It seems impossible na kung sa human thinking. It takes faith to make the impossible to be possible. So minsan, kailangan pa tayo maghintay ng ilang buwan, perhaps years, before God will answer your prayer. So, we know na si God ay may tatlong response.
Pag hindi makakabuti sa atin, ang hinihingi natin is no. Kasi may mas magandang kasagutan siya, mas magandang plano siya para sa atin, mas the best pa kaysa sa iniisip mo sa plano mo. And minsan, sinasagot ni God. I mean, most of the time. Diba? Halos lahat ng prayer natin sinasagot. And lastly is to wait. Maghintay. So minsan naghihintay tayo ng napakatagal. At tayo, palagi tayong rush, kumilos, magdesisyon, magpasya, diba? And so, ayaw natin na pinaghihintay tayo, pila ka sa sa store or sa hospital. Minsan naiinis na tayo, ang tagal. Pag pila ka na, kukuha ka ng requirements. Diba? Sa ating, minsan sa ating nature, ayaw natin naghihintay. Minsan lumalabas yung ating nature, naiinis tayo, ayaw natin maghintay. And many times sa ating mga move, gumagawa tayo ng move dahil ayaw natin na naghihintay tayo. And it seems that perhaps matagal ka naghihintay and halos sumuko na lang tayo dahil matagal na, wala pang kasagutan. Maliban lang kung sinabi talaga, kinonfirm ni God na no, then we will move on. Ngunit kung hindi naman, then pray without ceasing. Patuloy na manalangin. Patuloy na continue to seek His will and continue to know His perfect timing. Yung perfect na panahon ng pagkilos ng Diyos. Ang kanyang presensya so that we would see the glory ng Panginoon, ang kaluwalhatian ng Diyos. So, maghintay. Yun yung problema natin sa ating sarili, ang maghintay sa perfect timing ng Diyos. And hopefully, ito yung nangusap sa atin, kung gusto mong makita ang kaluwalhatian ng Diyos, ang pagkilos ng Diyos, ang kapangyarihan, ang presensya ng Diyos, then, kailangan minsan maghintay tayo sa perfect timing ng Diyos, sa panahon ng perpektong panahon ng pagkilos ng Diyos. Secondly, trust that God loves you. Magtiwala ka na mahal ka ng Diyos. Hindi lamang na dapat na maghintay tayo sa eksaktong panahon ng pagkilos ng Diyos, kundi magtiwala na mahal ka ng Diyos. And remember, church, remember na mas alam niya kung anong pinakamabuti para sa atin. So back in the story, put yourself sa character, Dide. If you are Maria, Martha, you will think na ang pinakamabuti para kay Lazarus, dumating si Jesus at pagalingin si Lazarus. Tama? Yan yung naiisip nila. Yan yung mas maganda. Dumating si Jesus, hindi na sana namatay si Lazarus. Kung dumating, sabi nga, kung naririto ka lang, sana, Panginoon, hindi na sana namatay ang kapatid namin. Yan yung perfectong nais nila, yung perfectong kahilingan nila, yung prayer request nila. Kung pinagaling ni Jesus kagad si Lazarus, think about it, kung pinagaling ni Jesus kagad si Lazarus, then hindi nila makikita ang mas greater miracle na gagawin ni Jesus. Yes, healing Lazarus is miracle, pero they will miss the greater miracle. Yung mas magandang plano ng Diyos. And you know, kung nasasaktan man tayo sa mga nangyayaring hindi maganda,
I don't know kung ano ang cause ng pain na yan. May iba-iba tayong cause ng pain. But I believe na ang Diyos ay nasasaktan. When you go through pain, God is hurting as well. Notice with me sa verse 35. Pinahayag ni Jesus ang damdamin niya bilang tao. Sinabi dito ang pinaka-short na versikulo sa Bible, Jesus wept. Tumangis si Jesus. But what is the reason ng kanyang pag-iyak? Because kung iisipin natin ng mabuti, why would he cry kung bubuhayin niya si Lazarus, di ba? I don't think na ang reason ng pag-iyak niya ay dahil namatay si Lazarus, because he will raise Lazarus from the grave. So, what is the reason? Sabi pa nga sa verse 38, na bagbag ang kalooban niya. I believe two reasons kung bakit nabagbag ang damdamin ni Jesus hanggang siya ay lumuha. Maaaring isang dahilan dahil habang nakikita niya ang mga taong nakatayo sa paligid niya, nakita niya ang mga tao na hindi naniniwala sa kanya na mapupunta sa impyerno ng walang hanggan because of the hardness ng kanilang puso, tigas ng kanilang puso. Ayaw maniwala, ayaw magtiwala kay Jesucristo. Have you ever felt that way sa mga tao na nakikita mo na you know where they will be headed because sa katigasan ng kanilang puso, ayaw nilang sumampalataya sa Panginoong Jesucristo? I know I experienced that na tumulang luha ko. So, because may mga tao na ayaw na tanggapin si Jesus, ayaw na sumampalataya kay Jesus. And so, if you experience also, you can relate. Ngunit nakita din ni Jesus, as maliban sa mga taong ito na naka-stand sa lugar na ito na ayaw maniwala kay Jesus, nakita rin niya ang emotional pain na nararamdaman ni Maria at ni Martha. And Jesus loves them. May malasakit siya sa nararamdaman nila. And if you are going through pain, nasasaktan din si Jesus kasama mo. Nauunawaan niya ang sakit na nararamdaman mo. He cares sa nararamdaman mo. If you lost someone na malapit sa iyo, He understand kung anong pinagdadaanan mo na pain. If you have children na, you know, they refuse to obey God, they don't have reverence sa Diyos, Jesus understand. Nasasaktan rin siya kasama mo. When you are hurt, si Jesus din ay nasasaktan. At when you are going through sa sitwasyon na parang pinagtaksilan ka ng isang tao, naiintindihan niya kung anong nararamdaman mo. Nasasaktan si Jesus sa bawat sakit na nagpapabigat sa tao na alam natin na dulot ng kasalanan. Kapag nalulungkot ka, nalulungkot din si God. Kapag umiiyak ka, naunawaan ka ni God, nasasaktan siya sa pinagdadaanan mo, meron tayong Diyos na may malaking puso para sa atin. So, unang lesson is to wait. Church, maghintay sa eksaktong panahon ng pagkilos ng Diyos. Pangalawa is magtiwala na mahal tayo ng Diyos. And
Pangatlo, magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Remember na si Lazarus ay 4 days na napatay at nangangamoy na ang kanyang katawan. Sa panahon nila, hindi sila nagsasagawa ng pag-imbalsamo. Sa katulad ng ginagawa natin ngayon, maaaring sa puntong ito, nabubulok na ang kanyang katawan. So, it needs big miracle para kay Lazarus. Sinabi ni Martha at this point, Lord, Panginoon, nangangamoy na ang patay ng katawan ng kapatid namin. But if you notice, sa verse 40, nagsalita si Jesus, Jesus gave them hope sa hopeless na sitwasyon, sa gitna ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Matapos sabihin ni Martha na nangangamoy ng katawan ni Lazarus, sumagot si Jesus kay Martha, pinaalala niya, Martha, hindi ba sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. How many times na ginagawa ito ng Panginoon kasi nakakalimutan natin na gawin itong sumampalataya sa Diyos. Di ba sinabi ko sa iyo? Nakakalimutan natin na magtiwala minsan or mas lalong nagpo-focus tayo sa trial at natatabunan ng Diyos sa buhay natin. Di ba sinabi ko sa iyo? Sinabi na niya sa atin, di ba? Pero nakalimutan natin siguro o natabunan. So, we are reminded, not only Martha, di ba sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka, halos lahat ng mga promise ni God ay may condition. At ang condition ay sumampalataya, magtiwala. And excite with me habang binabasa natin ang kwento. Sinabi ni Jesus, Martha, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Pagkatapos, sumigaw siya, Lazarus! Lumabas ka! Patay, lalabas. Kung mapapansin nyo, tinawag ni Jesus si Lazarus sa kanyang pangalan. Sa pangalan. Sa pagbuhay niya kay Lazarus. And you know, paano niya sinabi? Paano niya binuhay si Lazarus? Sa salita lamang. Walang effort. May effort ba? Pinagpawisan ba si Jesus? Nang binuhay niya si Lazarus? Hindi natin mababasa. In fact, kung babalikan natin ang paglikha ng sanlibutan, pinagpawisan ba ang Diyos? Sinabi niya magkaroon ng liwanag. Sinabi ng Bible, nagkaroon ng liwanag. Magkaroon ng dagat. Sinabi niya, magkaroon ng dagat sa salita lamang niya. Nagkaroon ng buhay ang mga bagay na walang buhay. Sabi niya, sabi lang ni Jesus, dito nabasa natin, lumabas ka. Tingnan yung authority niya sa kamatayan. Ang patay na katawan, na buhay mula sa mga libingan. At this point, yan ang kaluwalhatian ng Diyos. Nasaksihan ng mga tao na nandito ang kaluwalhatian ng Diyos na si Lazarus ay nabuhay. At this point, yung mga cells ni Lazarus at yung mga balat na nabubulok na, wow! Biglang bumalik ang mga cells na buhay. Yung balat na nabubulok na, mabaho na, bumalik sa normal na hugis. Bumalik sa
dati sa kung ano ang katawan niya na karoon ng buhay. Ang mga cells na nasisira, ang katawan na nabubulok, ay kaagad na nabuhay. And you know, ilang oras ba sinabi ni Jesus ito? Ginawa ni Jesus? No, it did not take an hour, just second. Na-imagine niyo? Just second. Segundo lang. Sa pamagitan lamang ng salita ni Jesus, walang effort sa salita lamang niya. It took seconds lang. At nagkaroon ng hininga ang ganap ng patay na si Lazarus. And then, lumabas sa libingan na parang mami. Kasi sa panahon nila, binabalot nila yung katawan ng parang benda. Nakakita kayo ng mami na may mga nakabalot ng benda. Siguro, I don't know, kung siguro kita nandito, iba siguro sa atin, magsisitakbuhan na. Na may lumalabas na mami sa grave, nakabalot ng isang puting benda, at ganap ng patay ito, pero nabuhay ngayon. Church, ito ang kapangyarihan ng Diyos na-display sa puntong ito. Sa isang salita lamang, ang patay ay nabuhay at gagawin niya rin ito. When Jesus returns, ang mga patay ay mabubuhay, ang mga mananampalataya, ang katawan ng mga mananampalataya ay mabubuhay. So the lesson is, if you want to see the glory of God sa iyong buhay, then remember, kailangan mong maghintay sa eksaktong panahon ng pagkilos ng Diyos. Wait in His perfect timing. Magtiwala na mahal ka ng Diyos. Magtiwala sa Kanyang kapangyarihan. Ang Diyos na bumuhay kay Lazarus ay ang parehong Diyos na sinasamba natin na may kapangyarihang gawing posible ang mga imposibleng sitwasyon sa buhay natin. Ang parehong Diyos na umiyak para sa kanyang mga kaibigan na nasasaktan ay umiiyak kasama mo na uunawaan niya ang pain na pinagdadaanan mo dahil mahal ka ng Diyos at ikaw ay mahalaga sa Kanya. At dahil mahal ka niya, inihahayag niya ang kanyang kaluwalhatian sa buhay mo sa pinaka-perpektong pagkakataon. Kaya, maghintay sa eksaktong panahon ng pagkilos ng Diyos, magtiwala na mahal ka ng Diyos, at magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. In verse 40, itong binasa natin sa verse 40, this is a word, this is a statement na sinabi ni Jesus sa libingan ni Lazarus, sa lugar na marka ng kalungkutan, lugar na may marka ng pagdadalamhati, sa lugar na may marka ng sakit na nararamdaman, sa lugar na may marka ng hopeless na sitwasyon. Ngunit, dito mismo sa lugar na ito, nag-alok si Jesus ng pangako. Sabi niya, kung naniniwala ka, then makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Hindi lang ito encouragement, kundi ito isang holy invitation from God na magtiwala ng higit sa nakikita mo. We walk by faith, not by sight. Maasa kahit na tila nawala ng lahat, parang imposible na, but nagpapatuloy tayo na magtiwala sa Panginoon. Itong paniniwala ay hindi passive. May dalawang paniniwala kasi, faith. Mayroon faith na passive at saka may faith na active. Itong sinasabi ni Jesus ay, yung invitation niya ay active faith.
aktibong pagtitiwala kung sino ang Diyos. Lalo na kapag minsan, hindi natin naunawaan kung bakit nangyayari ito. Like Martha and Mary, bakit hindi dumating kaagad si Jesus? May mga panahon na hindi natin naiintindihan sa buhay natin. Pero nais ng Diyos na piliin pa rin natin na magtiwala sa Kanya. Now, ang mga taong may passive na pananampalataya, passive faith, nagtitiwala lamang sila sa Diyos kapag convenient sa kanila. Pag magandang buhay, they profess na nagtitiwala sila sa Panginoon. Feeling nila, kailangan nilang makahanap ng solusyon sa kanilang mga problema, and they worry a lot. They worry a lot. Ang taong may passive faith, hindi nagtitiwala sa Diyos sa lahat ng bagay. Ang mga taong may passive faith, naniniwala sila sa Diyos, ngunit mas naniniwala sila sa sarili nilang lakas at kakayahan. Kaya lahat ng mga bagay, sinusolusyonan nila sa sarili nilang lakas. Ang kaluwalhatian ng Diyos madalas nahayag sa panahon na kung saan nauubusan na tayo ng option. Kapag ang ating lakas ay ubus na, at para bang ang ating hope ay lumalabo. Church, hindi pinangako ng Diyos na wala ng trials sa buhay natin. Wala ng pain. Wala ng mga pagsubok. Kaya hindi totoo yun na may mga preacher na sasabihin na magtiwala ka kay Jesus. Dahil kapag magtiwala ka kay Jesus, wala nang mga pagsubok, wala nang trial, puro na mga pagpapala. Hindi nangako si Jesus na wala nang pain, wala nang trials. But Jesus promised na kung ikaw ay sasampalataya, kung ikaw ay magtitiwala, makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Makikita mo ang purpose at makikita mo ang kabutihan ng Diyos. Ang kaluwalhatian ng Diyos, nagniningning siya sa panahon na pinakamadilim na sitwasyon ng buhay natin. So, anumang libingan ang kinatatayuan mo ngayon, pagkawalaman ng mahalagang bagay o tao, o maaaring may sakit kang nararamdaman, o takot, kawalan ng katiyakan, ito pa rin ang tanong ni Jesus sa iyo. Naniniwala ka ba? Sumasampalataya ka ba sa Kanya? Dahil ang pananampalataya sa Diyos, it opens a door to display His glory sa buhay mo. Sa paraan na hindi mo inaakala at na-amaze ka. Na-amaze ka sa pagkilos ng Diyos. On the other day, I was thinking paano may papayos ang tricycle ng salamin, mas marami pang ayusin. I was amazed na kung paano nag-provide ng Panginoon sa isang tao na matagal kong hindi nakasama, and bihira lang makausap, and unbeliever, pero siya ay relatives ko. But I believe na he is blessed, she is blessed every time na kung anong ginawa ng Diyos sa buhay ko. And so, tinatch ng Panginoon ng puso niya, and he asked kung paano siya makapagpapadala ng tulong, financial. And so I told him, thank you, I praise God, dahil ito ay gagamitin ko para maayos ang tricycle na kung saan nabagsakan. So, even sa inyong mga buhay, di po ba?
na-amaze ka kung paano magkumilos ang Diyos sa mga panahon nga hindi mo inaakala. May mga tao ka ini-expect, pero hindi siya yung ginamit ng Diyos. Ginamit niya ang tao na hindi mo inaakala. Ini-expect. May ini-expect nga na ganitong gagawin ng Diyos kasi yun yung gusto mong mangyari. Pero na-amaze ka, iba ang ginamit ng Diyos, iba ang pagkilos ng Diyos ay kakaiba. Mas maganda pa kaysa sa inaakala mo. So, in-emphasize ni Jesus na ang pananampalataya kailangan talaga para masaksihan mong kaluwalhatian ng Diyos sa buhay mo. So, continue to trust God. Kahit na ang sitwasyon, it seems na sobrang ang hirap, continue to trust God. That's the lesson. Continue to trust na ipapahayag ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at presensya whatever situation na pinagdadaanan mo ngayon sa buhay mo. Pagkabuhay ni Lazarus shows us about the power of God na kung saan nagbigay ng life sa isang dead. So, we are encouraged here to trust sa sovereignty ng Panginoon, sa kanyang kapangyarihan, despite sa anumang pinagdadaanan mo ngayon sa buhay. And we are encouraged. Again, ulitin ko. And remember, minsan pinaulit-ulit sa atin ng Panginoon dahil ito yung nakakaligtaan natin. Minsan, hindi natin ina-apply. We are encouraged to trust kay God, to trust God, magtiwala sa magagawa ng Diyos na kaya niyang gawing posible ang mga imposible and He will display His glory sa iyong sitwasyon na pinagdadaanan. So, paalala ni Jesus sa bawat isa sa atin, if you want to see the glory of God, kaluwalhatian ng Diyos sa gitna ng mga pinagdadaanan mo ngayon, ng mga pagsubok, kahirapan, problema, mga trials, or sa mahirap na sitwasyon. Ano yun, church? Maghintay ka sa eksaktong panahon ng pagkilos ng Diyos. Magtiwala na mahal ka ng Diyos. Magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Amen?